Isang sakong bigas na nagpabago sa buhay ng isang buong lungsod. Ngayon, dadalhin namin kayo sa isang tunay na pangyayari na hindi pa alam ng buong mundo. Isang kwento kung paano tumindig ang Pilipinas upang tulungan ang Pakistan sa panahong tila lahat ay tumalikod na. Ito ay hindi lamang tungkol sa donasyon. Ito ay tungkol sa pagbabago ng hinaharap ng isang buong komunidad. Isang gabi ng Agosto, ang walang tigil na buhos ng ulan sa kabundukan ng lalawigan ng Sindh sa Pakistan ay nagdulot ng biglaang pagbaha sa lungsod ng Muran. Sa isang iglap, nilamon ng rumaragasang tubig ang mga mabababang lugar. Libu-libong kabahayan ang tinangay ng agos at tanging mga pira-pirasong yero at kahoy na lamang ang natira. Nagising ang mga tao na wala nang natira sa kanila kundi ang suot nilang damit. Hindi pa kami nakaranas ng ganito, sabi ni Saeda, isang ginang sa katanghaliang gulang habang lumuluha. Lubog ang bahay ko sa baha, anod lahat ng bigas na inimbak namin. 3 araw nang walang kinakain ang anak ko. Sinubukan ng gobyerno na tumulong, ngunit ang mga kalsada ay sarado at hindi madaanan. Maging ang paglalakbay gamit ang sasakyan o helicopter ay napakahirap. Kaya naman, ang mga residente ay nagtulungan na lamang. Pinagsama-sama nila ang kanilang mga natitirang pagkain at nagbahaginan ng malinis na tubig mula sa isang maliit na balon para sa mga bata at may sakit. Lumipas ang mga araw at lalong lumala ang sitwasyon. Nagsimulang magkasakit ang mga tao dahil sa kakulangan ng pagkain at malinis na tubig. Ang mga bata ay nilalagnat at matinding nagtatae. Walang ospital, walang doktor, walang gamot. Ito ay isang tunay na krisis. Ang balita tungkol sa paghihirap sa Muran ay nagsimulang kumalat sa social media. Isang video ng isang ina na mahigpit na yakap ang kanyang maliit na anak sa gitna ng baha ang nag-viral. Ang tanging sinabi niya ay, "Kailangan namin ng bigas, kahit isang dakot lang." Hindi nagtagal, ang video ay kumalat sa buong mundo, kabilang na sa Pilipinas. At doon nagsimula ang isang pambihirang kwento na magpapabago sa buhay ng mga taga-Muran magpakailanman. Nang ang video ng umiiyak na ina mula sa Pakistan na humihingi ng kahit isang dakot na bigas ay kumalat sa buong mundo, maraming tao ang nagpahayag ng kanilang pag-aalala. Isa na rito ang isang Pilipino na nagngangalang Dr. Mateo Reyes na may malawak na karanasan sa relief work sa maraming bansa sa Africa at Middle East. Nagpost siya sa page ng Pundasyon ng Bayanihan para sa Sangkatauhan, "Mayroon tayong bigas, mayroon tayong malasakit, at mayroon tayong pusong hindi kayang tiisin na makita ang ating kapwa na nagugutom. Panahon na para may gawin ng Pilipinas." Ang post na iyon ay mabilis na kumalat sa Pilipinas. Maraming Pilipino ang nag-donate ng bigas, pera at iba pang mga pangangailangan. Ang ilan ay humiling na makatulong kahit sa pamamagitan lamang ng isang supot ng bigas, habang ang iba ay nagbukas pa ng kanilang mga pribadong bodega upang mag-donate ng toneladang bigas. Sa loob lamang ng 3 araw, mahigit 10,000 tonelada ng bigas mula sa Pilipinas ang nakolekta sa isang sentral na bodega sa Port of Manila, handa ng ipadala. Nakatanggap din ang pundasyon ng suporta mula sa gobyerno at isang malaking Filipino cargo airline na nagdeklara, "Ihahatid namin ang bigas na ito sa mga kamay ng mga taga-Pakistan nang walang bayad, kahit isang sentimo." Kahit na ang distansya sa pagitan ng Maynila at Muran ay libu-libong kilometro, sa loob ng isang linggo, ang unang eroplanong kargamento ng bigas ay dumating sa Islamabad, ang kabisera ng Pakistan, sa tulong ng koordinasyon mula sa mga lokal na ahensya at mga opisyal na Pilipino na personal na naglakbay kasama nito. Nang matanggap ng mga taga-Muran ang balita na may bigas na darating mula sa Pilipinas, marami ang napaiyak sa gitna ng kalsada. "Hindi lang ito bigas, ito ay pag-asa," sabi ng isang matanda. Noong gabing iyon, kahit wala pa silang bigas sa kanilang mga kamay, ang mga panalangin ng pasasalamat para sa Pilipinas ay umalingaw-ngaw sa buong nayon. Hindi dahil may natanggap na sila, kundi dahil alam nilang may mga estranghero sa mundo na hindi pa nila nakikita ngunit handang tumulong ng bukal sa puso. Kinaumagahan, sa paliparan ng Islamabad, mahigit 1,200 tonelada ng bigas mula sa Pilipinas ang ibinaba mula sa isang malaking eroplano. Ang bawat puting sako ng bigas
na may bandila ng Pilipinas at mga salitang mula sa puso ng sambayanang Pilipino ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa mga opisyal at voluntaryong Pakistani na naghihintay. Isang grupo ng 9 na Pilipino sa pangunguna ni Dr. Mateo Reyes, kasama ang mga interpreter at isang medical team, ang naglakbay kasama ang bigas patungo sa lugar na sinalanta. Hindi nila pinili ang madaling paraan na iabot lang ito sa gobyerno at umuwi. Ang kanilang layunin ay ihatid ito mismo sa mga kamay ng mga nangangailangan. Ang daan mula Islamabad patungong Muran ay puno ng putik at mga guho ng mga estrukturang tinangay ng baha. Kinailangang suungin ng convoy ng mga truck ang baha, sirang kalsada at patuloy na pag-ulan. Sa ilang lugar, kinailangan nilang gamitin ang mga 4x4 na sasakyan para malampasan ang putik at sa ilang bahagi, gumamit sila ng mga pansamantalang balsa para makatawid sa tubig. Si Dr. Mateo at ang kanyang koponan ay hindi natinag sa hirap. Hindi kami titigil hanggat hindi nakakarating ang bigas sa mga pinakagutom, sabi niya habang personal na binubuhat ang isang sako ng bigas. Nang makarating sila sa unang komunidad, isang grupo ng mga bata ang tumakbo papalapit sa mga truck, sumisigaw ng, "Dumating na ang bigas, tinutulungan tayo ng Pilipinas." Isang babae ang napaluhod at umiyak sa gilid ng kalsada, yumuyuko sa mga sako ng bigas. Marami sa nayon ang hindi nagsasalita ng Ingles o Filipino, ngunit ang kanilang mga mata ay hindi nangailangan ng salin. Ang mga luhang dumadaloy sa kanilang mga pisngi ay nagsabi ng lahat. Ito ang unang pagkakataon sa buhay ko na naramdaman kong may ibang bansang nakakakita sa amin, sabi ni Rauf, ang pinuno ng nayon, habang mahigpit na hawak ang kamay ni Dr. Mateo. Hindi ninyo alam kung paano nabago ng ilang butil ng bigas ang damdamin ng isang buong lungsod. Hindi tumigil ang team sa iisang lugar. Ipinamahagi nila ang tulong sa higit sa 10 iba pang mga nayon sa paligid ng Muran. Sa loob lamang ng 3 araw, 3,000 tonelada ng bigas mula sa Pilipinas ang naipamahagi ng maayos. At iyon ang simula ng isang paglalakbay ng pananampalataya na naging dahilan upang ang pangalan ng Pilipinas ay bigkasin ng may luha at nanginginig na puso sa buong lungsod. Isang dapit hapon sa nayon ng Sianiam sa Muran, ang tunog ng kumukulong bigas sa isang kaldero ay maririnig mula sa isang pansamantalang kalan na gawa sa 3 bloke ng semento. Ilang pamilya ang nakaupo sa paligid ng apoy, ang kanilang mga mukha ay nakatingala sa mabangong amoy ng sinaing mula sa bigas na natanggap nila mula sa Pilipinas kaninang umaga. Para sa isang residente tulad ni Nadia, isang ina ng 3 na ang asawa ay namatay sa baha, ang maliit na kaldero ng kanin na ito ang unang pagkakataon na makakakain ng busog ang kanyang mga anak pagkatapos ng 5 araw. Sabi ng anak ko, ang bigas mula sa Pilipinas ay parang amoy ng langit. Hindi ko alam kung paano magpapasalamat, sabi ni Nadia na may luha sa kanyang mga mata. Maraming pamilya ang walang ulam o anumang pampalasa. Kanin lamang ang mayroon sila, ngunit ito ang naging pinakapayapa at pinakamasayang pagkain nila. Bawat subo ay puno ng kahulugan. Ang mga bata ay kumain ng may kagalakan kahit na walang sabaw, walang karne at walang gulay. Maging ang tubig ay kailangang tipirin, ngunit ang mga halakhak ay nagsimulang bumalik sa nayon. Ito ang unang pagkakataon na nakakain kami ng kanin na hindi kailangang paghatian ng 5 tao ang isang kutsara, sabi ni Ahmad, isang 9 na taong gulang na bata. Noong gabing iyon, si Dr. Mateo at ang kanyang Filipino volunteer team ay kasama pa rin ng mga residente. Nakaupo sila sa isang lumang banig sa basang lupa, kasalo sa pagkain ng lahat. Walang seremonya, walang pinuno, walang pag-uuri. Tanging mga taong kapwa nagugutom at may mga pusong hindi nang iiwan. Ang imahe ng isang maliit na batang babae na nagbibigay ng kalahating dakot ng kanyang kanin sa isang payat na aso ay lubos na nakaantig sa mga Pilipinong kawani at marami sa kanila ang hindi napigilang mapaluha. Ang taong kakaunti ang mayroon, ngunit nakakapagbahagi pa rin ang siyang pinakadakila, isinulat ni Dr. Mateo sa kanyang talaarawan noong gabing iyon. Sa Muran, ang bigas mula sa Pilipinas ay hindi lamang nagbigay buhay. Sinindihan nito ang apoy ng pag-asa na nagpaniwala muli sa mga tao na mayroon pang bukas. Matapos maipamahagi ang bigas mula sa Pilipinas,
sa mga nayon sa paligid ng Muran, ang tulong mula sa bansa ay naging malawakang pinag-usapan sa media ng Pakistan, sa telebisyon, pahayagan, radyo, at social media. Ang pambansang panggabing balita sa Pakistan ay binuksan ang kanilang programa na may malaking larawan ng convoy ng mga truck ng bigas at ang caption na Pilipinas, isang bansang walang kaugnayan sa atin. Ngunit nagpadala ng pagmamahal na higit pa sa mga salita. Ang mga larawan ng mga batang kumakain ng kanin na may ngiti sa kanilang mga labi ay na-share ng milyon-milyong beses. Sa maraming lungsod sa Pakistan, nag-organisa ng mga aktibidad ng pasasalamat para sa Pilipinas kung saan itinaas nila ang mga placard na may nakasulat na "Thank you, Philippines. You feed our hope." Ang hindi inaasahan ay ang mga tao mula sa ibang mga lungsod na hindi direktang naapektuhan ng baha ay nagkusa na mag-donate ng damit, tubig at lakas tao upang ipadala sa Muran. Sabi nila, kung ang mga Pilipino ay kayang tumulong sa atin, dapat tayong magtulungan din. Sa isang paaralan, isang mag-aaral ang nagsulat ng isang liham sa nanginginig na sulat kamay para sa mga Pilipino. Hindi ko akalain na ang mga taong mula sa napakalayong lugar ay mag-aalala sa akin. Lalaki akong isang mabuting tao at ipapasa ko ang kabutihang ito sa iba tulad ng ginawa ninyo para sa akin. Samantala, ang Embahada ng Pilipinas sa Pakistan ay nakatanggap ng maraming sulat at bulaklak na inilagay sa harap ng kanilang tarangkahan. Ayon sa isang kawani, isang matandang babae ang nagbus ng mahigit 3 oras para lamang tumayo at yumuko sa harap ng bandila ng Pilipinas at sabihing, "Salamat mula sa puso." Ang alon ng pasasalamat ay hindi huminto sa Pakistan. Ang media, mula sa mga kalapit na bansa tulad ng India, Iran at Bangladesh, ay nagulat din ng balita sa positibong paraan na pinupuri ang Pilipinas bilang isang bansa ng kabutihang loob na dapat tularan ng mundo. Ito ay hindi lamang tungkol sa 20,000 toneladang bigas. Ito ay tungkol sa mga pusong nag-ugnayan ng walang hangganan ng relihiyon, lahi o distansya. Bukod sa mahigit 20,000 toneladang bigas na ipinadala ng Pilipinas sa Pakistan, may isa pang mahalagang misyon na inilaan ng isang grupo ng mga Pilipino, ang pagsagip sa buhay na higit pa sa pagbibigay ng pagkain. Isang medical team ng 5 Pilipinong boluntaryo ang sumama sa convoy ng bigas patungo sa pinakamalayong nayon ng Muran, ang nayon ng Salem, na halos 2 linggo nang naputulan ng koneksyon sa labas ng mundo. 12 ng mga bata dito ang nagsimulang magpakita ng mga sintomas ng matinding dehydration. Ang ilan ay may mataas na lagnat, tuyong mata, bitak-bitak na labi at payat na kita na ang mga buto. Walang ospital, walang gamot, kahit isang pirasong gasa. Pagdating ng medical team, agad silang nagtayo ng isang emergency treatment tent sa isang maputik na espasyo. Ginamit nila ang mga kahon ng bigas bilang mga mesa, mga flashlight ng cellphone bilang ilaw, at ang kanilang mga puso bilang pangunahing lakas upang iligtas ang mga buhay. Hindi tayo maaaring maghintay hanggang magkaroon tayo ng kumpletong kagamitan dahil ang mga batang ito ay hindi na makapaghintay ng tulong kahit isang araw pa, sabi ni Dra. Si Rina Cruz, isa sa mga doktor sa team, habang naglalagay ng IV fluid na nakasabit sa isang kawayan, isang matandang babae ang binuhat ang kanyang 1 taong gulang na apo, na halos wala ng malay dahil sa dehydration. Humagulgol siya ng tulungan ng mga Pilipinong doktor na i-revive ang bata at alagaan ito hanggang sa bumuti ang kalagayan nito. Hindi lang kayo mga doktor, kayo ay mga anghel na ipinadala ng Diyos, sabi niya habang hinahalikan ang kamay ng doktor bilang pasasalamat. Sa loob lamang ng 4 na araw, nailigtas ng Filipino medical team ang higit sa 300 pasyente, kabilang ang mga bata, matatanda at mga buntis. Tinuruan din nila ang mga lokal kung paano pangalagaan ang kanilang kalusugan, kung paano gamitin ng tama ang malinis na tubig at namahagi sila ng mga pangunahing gamot sa bawat pamilya. Hindi kailanman humingi ng bayad o kahit papuri ang mga Pilipinong kawani. Sapat na sa kanila ang salitang salamat mula sa mga residente. Sa kanilang huling araw bago umalis sa nayon, isinulat ng maraming bata ang pangalan ng mga Pilipinong doktor sa mga lumang papel na kanilang nahanap. Hawak nila ito ng mahigpit na parang isang kayamanan at sinabing,
Lalaki akong doktor para makatulong din sa iba tulad ng ginawa ninyo sa amin. At iyon ang bunga ng pagmamahal na tumawid sa karagatan at kultura patungo sa mga pusong minsang nawalan ng pag-asa. Nang kumalat ang balita tungkol sa donasyon ng mahigit 20,000 toneladang bigas at tulong medikal mula sa Pilipinas, sinimulang ituro ng mga guro sa iba't ibang lungsod ng Pakistan ang kuwento ng mga Pilipino sa kanilang mga klase. Sa isang elementarya sa lungsod ng Hyderabad, sinimulan ng isang guro na nagngangalang Azima ang kanyang aralin sa isang simpleng tanong, "Sino sa inyo ang nakarinig na ng pangalang Pilipinas?" Itinaas ng ilang bata ang kanilang kamay, ngunit karamihan ay hindi alam kung saan ito matatagpuan sa mapa. Ngunit matapos ikuwento ng guro ang tungkol sa mga Pilipinong nagpadala ng bigas at tumulong sa mga bata sa Muran, ang buong klase ay tahimik na nakinig. Isang 10 taong gulang na batang lalaki na si Ali ang tumayo at nagsabi, "Kung ang mga tao mula sa isang bansang napakalayo ay nag-aalala para sa atin, paano natin hindi aalagaan ang isa't isa?" Maraming guro ang nagsimulang mag-organisa ng mga aktibidad sa pagsulat ng liham para sa Pilipinas kung saan ipinahayag ng mga bata ang kanilang damdamin at iginuhit ang kanilang pasasalamat. Ang ilan ay gumuhit ng mga puting sako ng bigas na may bandila ng Pilipinas. Ang iba ay gumuhit ng mga Pilipinong doktor na tumutulong sa mga may sakit. Para sa mabubuting Pilipino, gusto ko lang malaman ninyo na hinding-hindi namin malilimutan na may isang taong tumulong sa amin noong ang buong mundo ay tahimik. "Mahal ko ang Pilipinas," isinulat ni Farah, 9 na taong gulang. Samantala, ang mga mag-aaral sa high school na dating nag-iisip na huminto sa pag-aaral dahil nawasak ang kanilang mga tahanan ay bumalik sa paaralan matapos makatanggap ng tulong mula sa Filipino team. Nais nilang mag-aral ng medisina o agrikultura upang maging kapaki-pakinabang tulad ng mga Pilipino. Ang ilang paaralan ay nagsimulang mag-imbita ng mga Pilipinong kawani na nasa bansa pa upang magbahagi sa mga mag-aaral tungkol sa konsepto ng pagtulong ng walang hinihintay na kapalit na naging isang malaking pagbabago sa pananaw ng maraming kabataang Pakistani. Ang ginawa ng Pilipinas ay hindi dahil mas marami sila kaysa sa atin, kundi dahil alam nilang nasasaktan tayo at hindi nila kayang tiisin na makita tayong nag-iisa sa sakit, sabi ng gurong si Azima. Mula sa isang dakot ng kabutihan, ito ay naging aral para sa isang buong bansa. Mula sa ilang kalderong kanin, ito ay naging inspirasyon para sa libu-libong bata na bumangon at baguhin ang kanilang sariling buhay. Nang ang mga larawan ng mga taga-Pakistan na umiiyak habang yakap ang mga sako ng bigas na may mensaheng mula sa puso ng sambayanang Pilipino ay kumalat online, hindi nagtagal ay sinimulan itong iulat ng mga pandaigdigang news outlet tulad ng BBC, CNN, Al Jazeera at NHK ng may paghanga. Ang headline ng CNN ay, "Bigas mula sa Pilipinas, pag-asa sa gitna ng makasaysayang krisis ng Pakistan." Gumawa ang Al Jazeera ng isang 30 minutong espesyal na dokumentaryo na sumusubaybay sa misyon ng Filipino Medical Team mula sa kanilang pagpasok sa mga binahang nayon, pagbibigay ng lunas sa mga lugar na walang kuryente, hanggang sa kanilang pakikisalo sa pagkain kasama ang mga bata. Ang isang reporter ng BBC na naglakbay sa nayon ng Salem ay nagsabi sa isang live broadcast, "Hindi pa ako nakakita ng isang bansang nagpadala ng tulong ng walang seremonya, walang press conference, walang publisidad. Tanging tunay na gawa, tunay na aksyon, at tunay na puso." Isang eksperto sa humanitarian aid mula sa isang unibersidad sa Europa ang nagsulat sa isang artikulo, "Maaaring hindi ang Pilipinas ang pinakamayamang bansa sa mundo, ngunit ito ang bansang may pinakamalalim na pag-unawa sa salitang sangkatauhan sa krisis na ito." Ang papuri mula sa buong mundo ay hindi lamang nagmula sa media, kundi pati na rin sa mga dayuhan na nag-iwan ng komento sa social media ng mga Pilipino. Ang mundo ay dapat matuto mula sa Pilipinas. Ang kabutihan ng mga Pilipino ay napakalalim at tunay. Sumasaludo kami sa inyong mga puso. Kahit na hindi gaanong pinopromote ng gobyerno ng Pilipinas ang kanilang ginawa sa sarili nilang media, ang boses mula sa buong mundo ang nagbigay diin sa pangalan ng Pilipinas bilang isang simbolo ng sakripisyo.
Walang sinuman ang nag-akala na ang bigas ay magiging isang tulay na mag-uugnay sa puso ng dalawang bansa. Ngunit ang nangyari ay higit pa sa inaasahan. Sa gitna ng papuri mula sa buong mundo para sa tulong ng Pilipinas sa pinakamatinding baha sa kasaysayan ng Pakistan, ang hindi alam ng marami ay sa likod ng mahigit 20,000 toneladang bigas ay mayroong maraming ordinaryong Pilipino na tahimik na nagsakripisyo nang hindi nagpakilala. Isa na rito si Lola Pranom, 71 taong gulang, mula sa probinsya ng Quezon, na ginamit ang kanyang 600 pisong pensyon para sa mga senior citizen upang makabili ng isang sakong bigas. Naglagay siya ng isang maliit na tala. Wala akong gaanong maibibigay pero sana mabusog ang mga bata. Isang tricycle driver sa Maynila na isang kahig, isang tuka, ang naghulog ng kanyang huling 20 piso sa isang donation box at sinabing, "Naranasan ko na ring bahain. Alam ko kung gaano kahirap." Ang mga mag-aaral sa isang rural na paaralan sa Cordilleras ay nag-ambag ng tig-5 at 10 piso para makabili ng bigas para sa mga nagugutom na bata sa ibang bansa. Isinulat ng kanilang guro sa isang post, "Hindi kilala ng mga batang ito ang Pakistan, hindi pa nila nakikita ang mga taong nahihirapan, ngunit alam nila kung ano ang pakiramdam ng gutom at nais nilang may isang taong mabusog." Sa isang bodega sa Pampanga, isang tahimik na matandang lalaki ang dumating sakay ng kanyang lumang pickup truck dala ang 50 sako ng bigas at tumangging ibigay ang kanyang pangalan. Sinabi lang niya, "Noong bata ako, may mga Hapones na tumulong sa Pilipinas. Ngayon, ang mahigit 20,000 toneladang bigas ay hindi nanggaling sa budget ng gobyerno, hindi lang mula sa isang pundasyon at hindi lang mula sa mayayaman. Ito ay bunga ng pagkakaisa ng buong bansang Pilipinas mula sa mga kamay ng nagtitinda ng banana queue, mga tindera sa palengke, mga manggagawa sa pabrika, mga guro, mga magsasaka, hanggang sa mga estudyante. Walang sinuman ang kailangang sumikat. Walang sinuman ang nais na maalala ang kanilang pangalan. Ang tanging nais nila ay makita ang isang bata na kumakain ng busog at ang ngiti ng isang estrangherong hindi nila kilala." Lumipas ang ilang linggo. Nang humupa ang baha sa Muran, ang nakita ng lahat ay hindi lamang mga sirang bahay o mga bukirin na natabunan ng putik, kundi isang bagong bagay na unti-unting sumisibol sa puso ng mga tao. Ang lugar na dating puno ng kawalan ng pag-asa ay napuno ng sigla. Ang mga batang dating nanghihina ay muling naglalaro. Ang mga inang dating yakap ang kanilang mga anak dahil sa gutom ay muling ngumiti. Isang lalaki na nagngangalang Abid, na nawalan ng lahat sa baha, ang nagkuwento, "Naisip kong tapusin na ang buhay ko dahil wala nang natira. Ngunit noong araw na natanggap ko ang isang sako ng bigas mula sa Pilipinas, hindi lang iyon bigas. Para itong isang taong nagsabi sa akin, 'Huwag kang susuko.'" Maraming pamilya ang nagsimulang magtanim ng gulay sa paligid ng kanilang mga pansamantalang tirahan gamit ang payo mula sa Filipino Volunteer Team. Ang medical team, kahit nakabalik na sa Pilipinas, ay patuloy na nagpapadala ng mga gamot at health manuals online sa tulong ng mga lokal na voluntaryo. Ang mga lokal na organisasyon sa Pakistan ay nagsimulang magtulungan na kumuha ng inspirasyon mula sa modelo ng mga Pilipinong voluntaryo na hindi naghintay sa gobyerno, kundi nagsimula sa pusong gustong tumulong. Sa isang maliit na nayon, isang 40 taong gulang na batang lalaki na si Fahim ang nagtayo ng isang donation box na gawa sa kahoy na may nakasulat na, "Para makatulong sa iba, tulad ng ginawa ng Pilipinas para sa atin." Mula sa pinsalang mahirap ayusin, ito ay naging simula ng katatagan at lahat ng ito ay nagsimula sa isang sako ng bigas mula sa Pilipinas. Matapos ang krisis, pumasok ang Pakistan sa yugto ng pagbangon. Ngunit sa puso ng mga taga-Muran, walang sinuman ang nakalimot sa Pilipinas na dumating sa kanilang pinakamadilim na sandali. Sa ika-60 araw na anibersaryo ng pagtanggap nila ng tulong, mahigit 5,000 residente ang nag-organisa ng isang maliit na pagdiriwang na tinawag nilang Araw ng Pasasalamat sa Pilipinas. Naglagay sila ng isang puting tela na may bordang Pilipinas sa pasukan ng nayon, ipininta ang bandila ng Pilipinas sa mga tabla at nagkaroon ng photo exhibit. Ang mga bata ay kumanta ng isang bagong awit na pinamagatang "Bigas mula sa malayong lupain"
na inaawit sa wikang Urdu, ngunit may isang linya sa Filipino na pinag-aralan nilang bigkasin. Salamat, Pilipinas. Kayo, ang aming mga kapatid. Kahit walang opisyal na Pilipino sa araw na iyon, ang live broadcast sa social media ay nagpakita sa libu-libong Pilipino ng mga ngiti ng mga taong dati umiiyak. Ang pahina ng pundasyon ng bayanihan para sa sangkatauhan ay nakatanggap ng libu-libong mensahe ng pasasalamat. Isang mensahe ang nagsabi, "Hinding-hindi namin malilimutan na noong tinalikuran kami ng mundo, ang Pilipinas ang lumapit sa amin." Naglabas ang gobyerno ng Pakistan ng isang opisyal na pahayag ng pasasalamat at hiniling ang isang pangmatagalang kooperasyon sa Pilipinas sa larangan ng pagkain, medisina at disaster management. Sinabi nila, ang Pilipinas ay hindi lamang isang donor, kundi isang kaalyado ng puso. Lumipas ang maraming buwan, ang lungsod ng Muran ay muling nabuhay. Ang mga bahay ay naayos na, ang mga tao ay bumalik na sa pagsasaka at ang mga bata ay bumalik na sa paaralan. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay wala sa infrastruktura, kundi sa puso ng mga tao na naging mas mabuti, mas matatag at hindi kailanman nakalimot sa isang maliit na bansa sa Timog Silangang Asya na nagngangalang Pilipinas. Sa isang bagong tayong community museum, may isang sulok kung saan nakalagay sa isang salamin na kahon ang isang walang lamang sako ng bigas mula sa Pilipinas na may kasamang teksto. Ang sakong ito ng bigas, ang simula ng pag-asa. Sinabi ng isang 8 taong gulang na batang babae na si Aria sa kanyang guro, "Gusto kong pumunta sa Pilipinas. Gusto kong yakapin ang mga taong nagpadala ng bigas sa amin ni nanay." Para sa Filipino Volunteer Team, bagamat tapos na ang kanilang misyon, marami sa kanila ang patuloy na nagbabahagi ng kwento. Marami ang nagsabi, "Nagbago rin ang aming buhay dahil nakita namin kung gaano kalaking bagay ang maaaring idulot ng maliit na ginawa namin." Ang mga imahe mula sa satellite na dating nagpapakita ng baha ay napalitan na ng luntiang lupain at sa puso ng mga tao sa buong mundo, ang salitang Pilipinas ay hindi na lamang nangangahulugang mga pasyalan o ngiti. Ito ay nangangahulugang sangkatauhan na hindi nangiiwan sa panahon ng krisis. Ang kwento ng isang sako ng bigas ay maaaring maliit sa mata ng mundo, ngunit binago nito ang isang buong lungsod, binago ang puso ng mga tao at binago ang pag-unawa ng sangkatauhan na, sa huli, tayong lahat ay magkakapatid.